Mapasweet, spicy o mabawang. Saang probinsya ka man mapunta, ang isang paboritong almusal ng mga Pinoy, longganisa. Ang longganisang ito ang dahilan ng pagbangon ni Nanay Remedios. Hindi para almusal, kundi para maibenta. May isang dekada na akong gumagawa ng longganisa at diyan ko itinaguyod ang aking pamilya. At hindi ako magsasawang gumawa araw-araw ng Medis Special Longganisa. Ang masarap na ulam, maganda ring pang negosyo. Alamin kung paano dito sa Small But Kitable. Magandang umaga, Nanay Remedios! Palapakan natin si Nanay Remedios, mga kabarangay! Tita Medi, good morning! Morning po! Tita Medi, kamusta po kayo ngayon at maaari niyo po mambatiin ang ating mga kabarangay? Okay naman po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga kabarangay. Yun! Eto na, umpisahan na natin! Okay, 66 years old na si Tita Wow! Medi. Pero Pero ilang taon na po kayong gumagawa ng famous longganisa? Almost may 1 decade na. 10 taon. One decade. Halos. Bago po ito, more ano po than. inyong pinagkakabalahan? Ay, ako katuwang ako nung tiyahin kong talagang siyang naglalanggonisa ron nung araw. Tindera ng baboy na lang. Tingnan nyo ha, ang tawag nila langgonisa. Magkakaiba po ang tawag, may iba langgonisa, may iba longganisa. Pero Tama. dito sa kanila, langgonisa. Yun ang langgonisa. Okay, paano nyo ho nalaman itong recipe na ito? Yan ho ba ay ipinasa sa inyo? Paano po? Ako po tagapaypay nyo. Nakikita ko lang sa araw-araw pagtitimpla nung tiyahin ko. So, yun, talagang secret ano yun. Natutunan mo na siya. Oo, inaano ko lang talaga. At yung tiyahin mo, sinabi sa'yo na kung gusto mo ring magnegosyo, go for it. Oo, ganun din. Yun, eto na. So ito ngayon, ang kagandahan ng kanyang ibinibenta ngayong langgonisa, I'm sorry, ay ipapakita niya sa atin paano ginagawa. Yes. Ayun. So ano yung meron tayo rito ngayon, nanay? Hamonado, yung Huwag natin buksan. tinatawag na Hindi sweet. na natin bubuksan. Kita naman nila. Ito Yan. naman, yung Ricardo Ito ang pakita bawang. natin sa camera. Bawang! Ito yung unang-una yung ginawa, yung mabawang. Oo. Tapos, ano ho itong mga nandito? Ito, ano ho yung tawag dito? Ito ka ng baboy na ginagamit namin. Casing. Ito yung casing. Ito yung tinatawag na casing. Ayun. Tapos, pagkatapos pag nilalagay nyo ho dito, mano-mano. Yes. Wow! Sa isang araw po, Tita Medi, ilang kilong langgonisa ang nagagawa niyo po? Kaya ko ang 15 kilos to 20 kilos. Ikaw lang? Talaga, hindi, may katuwang ako. 15 to 25. Oo. Paano kung maraming may order? Kumukuha ako ng tagapagsilid. Yun, so meron. Yung tao din na katuwang magsilid. Tita Medi, magkano po kung ako po yung mag-order? Magkano po ang 1 kilo po? 320 kilo. 320 ang kilo. Mura yun. Opo, Mura yun. mura na yun. Tapos ang ganda pa ng Special na yun. special na langgonisa yun. Ang ganda pa ng package yun, napaka-hygienic, napaka-tamper resistant pa niya. Saka pwede pang magluto ulit pa ulit-ulit. At ang maganda rito sa Resealable. kanyang packaging, my friend, nakikita mo. Halimbawa, ito. Ayan Ganda. di ba? Ito yung garlic niya eh. Kitang-kita mo agad, Oo. Nakikita mo agad ang Saka kaibahan. resealable. Oo, ayan na siya. Ito po ba masasabi nyo ang negosyo na nakapagtaguyod na rin po sa pamilya? Oo. Opo. Ano ho ang naitulong nitong inyong paglalanggonisa sa inyong pamilya? Malaki dahil na itaguyod ko pamilya ko, napag-aral ko din ang mga anak ko. Opo. Nakatuwang ako sa aking asawa. Opo, totoo yan. Meron bang dumating sa sa isang dekada yung paglalanggonisa, may dumating ba sa punto na parang mahirap ang benta? Oo. Meron? Oo, may time na Anong nangyari? Anong ginawa niyo? Tiyaga lang. Tiyaga. Kung minsan wala kang benta, dumarating yun. Tiyaga lang. Sabi ko talaga, Manalangin lang lagi. Yan, totoo naman. Tsaka kailangan talaga, my friend, magtsatsaga At saka, alam mo, hindi magtatagal ang kanyang negosyo Business. kung hindi masarap ang produkto. Yun na! Kaya, alam kong hindi kayo nangangamba, hindi po ba, na, sige,
bahagi ng negosyo yan. Pag negosyo, minsan matumal, minsan dire-diretso, ratsa-ratsyada, di ba? Pero talagang hindi ka mawawala kasi malakas, matibay ang produkto. Masarap ang produkto, Yes. ano po? Consistent dapat ang quality at lasa. Yes, yes. Eto na. Gusto naming malaman po anong schedule po ninyo, anong oras kayo gumigising, anong oras kayo natatapos. Sa para pwesto, balita ko may pwesto po siya Yun sa pa, may Malolos pwesto Market. sa palengke. Opo. May maliit akong pwesto sa yung tinatawag na ambulance. Ayun. Sa ako, usually kasi ang mister ko nasa palengke na kasi kargador naman siya. No? Simula nung mag-retire siya, nagkakargador siya. Opo. Siya ang unang nagdadala sa palengke, 6 o'clock. Sipag, ano? Dinidisplay na niya yon. Kung dumarating ako, 7 or 8. Kumbaga parang may salitan kayo, ikaw muna magtinda, ako Tama. gagawa, ganyan. Anong oras ka gumigising para sa paggawa, sa production? Maaga, mga 7 nag-start na ako or 8 ng paggawa. Ganda. Yun naman ang kagandahan. Okay, mula po rito sa inyong negosyo, yung mga anak po ba ninyo, ilan po ba ang anak ninyo, naitaguyod nyo dahil dito? Ano po ang malaking bagay na naibigay nitong inyong paglalanggonisa? Malaki dahil unang-una, noong time ako mag-start, yung bunso ko ng babae ang nag-aaral ko. Talaga napagtapos ko ng college na Opo. 4-year course, nakapag-aral siya. Dahil nung time na yon, tapos na rin yung 3 kong lalaki. So nung mag-start ako, yung bunso kong babae na itaguyod ko, malaking bagay dahil nakapagpundar din ako na mga gamit, mga pangangailangan namin sa bahay. Tita Medi, last lang po. Ito po bang pagnenegosyo ng langgonisa? Alam ko dapat hindi nila lang ha? Ito po ba'y highly recommended na negosyo? May re-recommendan nyo ba itong negosyong ito? Yes naman. Malaking tiyagala ang puhunan, tiyaga ang kailangan. Kailangan sipag talaga, no? Pagpupursige. Totoo, hindi pwede talaga yung titiisin mo, yung pagod, puyat. Siyempre, meron din po sila. Okay, dito ang gusto ko ring malaman kasi sa iba't ibang mga rehiyon, may kanya-kanya tayong longganisa or langgonisa, no? Oo. Dito po sa inyo, paano ho niluluto ang inyong langgonisa? Pinakukuluan, pinakukuluan sa konting tubig. Then, pagka aalisin na yung tubig, Opo. tsaka pala magpapainit ng mantika, yung medyo lubog ang para hindi siya sumasabog. Kailangan pala lubog! Saka tamang init ng mantika, ano po? Oo, yung tamang Tama. init ng mantika. Pagka kasi malakas ang apoy, Masusunog lang. masusunog din, sumasabog siya. Tama. Yeah. Sa sobrang init nga naman. Ang bituka, may time na hindi maganda ang yari, Mabipitak-pitak pumuputok. yun. Oo. Okay. Pero may iba na ginagawa parang tinutusok-tusok. Pwede po ba yun? Oo. Oo, para po maluto isa yung yun loob. sa tinutusok-tusok pagka pinakuluan. Baba. Magkano po yung ginawa nyong puhunan? Magkano yung pinuhunan nyo nung nag-start po kayo? Nasa 3,000 to 5,000. Ano ho yung mga nabili nyo sa 3,000 to 5,000 na yon? Nandun na yun yung baboy, bituka, yung bituka ang pinakamahal sa aming gamit, bawang. Ay, ingredients, Pero nung mga basic panahon na ingredients. yon, hindi nyo sinisweldohan sarili nyo, no? Oo. Sa'yo, friend, yan yung mga old school Saka na wala mga makina-makina. Mano-mano, embudo-embudo lang. Parang old school lang, Yes, ang ginagamit. Yun ang nakasanayan namin dito. Oo, tama. Yun talaga yung old school na paggawa ng inyong langgonisa. Naku, napakahusay! At syempre, hindi kayo tumitigil kahit sa edad nyong pang sweet Bata sweet pa naman 16, siya. Sweet 16. Hindi siya tumitigil. Bakit hindi ko kayo tumitigil dito sa inyong pagnenegosyo? Hanggang kaya ko pa gagawa ako ng Yun. longganisa. Hanggat kailangan siya ng mga kabarangay. Oo. Di ba? Ng mga Hanggat customer. may nasisyan, nasasarapan. Oo, tama. Yun! Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.